and other collective strengths, those who uplift us. This brings to me to the theme of your graduation, Generation of Unity, Partners for New Philippines, or ang relasyon ng pagkakaisa, kaagabay sa bagong Pilipinas. You, completers, honors, are the generation of unity. The hope of the better Philippines. More than ever, our country needs individuals who stand together, support one another, and work towards a shared visions of progress. Nung college kami, lagi namin sinasabi, wag na tayong pumasok, unity, unity. Hindi po gano'n ang tamang unity. Ang tamang unity, yung encourage natin ang bawat isa na lumaban at mapagtagumpayan ang ating mga pagsubok sa buhay. I want you to realize the importance of working together in achieving your dream. Let us start with your own family. Dapat, parents, samahan natin ang ating mga anak, i-unite natin para maboost ang confidence natin. Isi-share ko lang po kung ano yung experience naming magkakapatid sa buhay. Siyam kaming magkakapatid sa buhay. Ang gusto ng aming mga magulang noon, lahat kami makapag-aral at mapagtapos sa Pampanga Institute sa alma mater namin. Anim sa amin ang nakapag-graduate sa ating alma mater. Tatlong sunod-sunod na bunso, hindi po sila, lumipat sila ng ibang school gawa ng nabi po ay mahirap lang sa buhay. Pero hindi namin sinukuhan ang anumang hirap noon. Lahat kami magkakapatid ay nagtulong-tulong sa bawat isa. Nung kami nag-college, ang ginawa po namin, hindi kami sabay-sabay nag-college. Nauna muna yung isa, then ipinag-aral yung mga kapatid, hanggang sa lahat kami ay nakapagtapos ng college. As you step into the next phase of your life, you will face the new challenges. But do not fear in failure, sabi nga ni Ian kanina. Failure is not the opposite of success. It is a part of a success. Every setback is the opportunity to learn, improve, and to come back stronger. Kagaya po ng naging experience ko ng college. 10 subject ko po ng college ay bumagsak. Pero po hindi po ako nawalan ng pag-asa. Nagpatuloy po rin ako sa pag-aaral ko hanggang makagraduate ng college. Bumagsak din po ako sa first take ko ng board exam. Pero hindi naging dahilan yon para hindi ko pagpatuloy ang aking pinapangarap sa buhay. Nagkaroon din po ako ng chance para makapag-aral ng master's degree sa tulong ng BUSD program. At kinuha ko po ang ating master's degree ng 6 na taon, na usually 2 taon lang. Ibig ko po sabihin, lahat ng bagay na yun hindi madali. Pero dahil po, yun ang pangarap natin sa buhay, hindi basta-basta susuko. At ngayong araw na ito, I was one of the department head in our local government unit. Nung tinext ako ni Sir Jesse, nagawin ako guest speaker, hindi pa ako department nun, sir. Sabi ko sa sarili ko, ano kaya ang may haharap ko? Pag kinuha ko, tinanggap ko yung magiging guest speaker ngayon. Samantalang ordinaryong empleyado lang po ako. Nung kamakailan lang, dahil hindi ko po tinanggihan yung magiging guest speaker, na grant naman po sa akin yung pinakamatagal ko ng promotion. After 20 years in my career, nag-start po ako sa sahod na 5,000 a month. Laging nakamotor o laging nag-commute lang sa init ng araw. Hanggang ngayon po, wala pa rin po akong sariling sasakyan. Nakikigamit din ako. Pero umaharap po ako ngayon sa inyo, hindi bilang successful person, kundi isang guest speaker na pwede natin maging tularan sa darating na panahon. At para sa akin po, ang pagiging successful, hindi yung dami ng pera, dami ng sasakyan o ganda ng bahay. Ito po yung pagtupad natin sa panapangarap natin sa buhay. Ito po yung kahalagaan